and gentlemen, ha, pakita lang natin, ha, kasi para natin maunawaan kung sino ba itong grupo nila Bryce. Oh, ito, ha. Binunyag ni Senate President. Bago na namang pasabog si Senator Ping Lacson, kabilang dyan ang halos 1 bilyong na ipatalo daw sa kasino ng mga binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Pati ang anak ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, iniuugnay. Naritong muli ang aking report. Parang nakinikinita ko na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong gagong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino, dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha, papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan. Garapal, walang hiya, walang konsensya. Yan ang matinding 1 billion ang pinatalo sa kasino. Grabe, no? Ang lupit nyo, mga brad, mga sis. banat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson laban sa ilang opisyal ng DPWH Bulacan na nagwaldas umano ng halos 1 bilyon sa kasino. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na binubuo ng 5 opisyal na nilamon di umano ng sugal at katiwalian. Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas. Alam ko, BGC Boys is Banateros Group of Company. Ano kayo maganda? Banateros Group of ewan ko. Cristobal, ganon? Bryce Erickson Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion, RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park at Edric San Diego. Gumagamit daw sila ng peking pangalan at ID para makapasok sa mga kasino. Base sa dokumento na nakuha ni Lacson, aabot sa 950 million pesos ang winaldas ng grupo sa iba't ibang kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga Bulacan dahil sa mga pangungurakot na mga ito, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC Boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Naku puta. Walang kahiya-hiya sa katawan. Mga walang ya. Wala pong konsyensya mga ito, Mr. President. Ito pa, ang tropang BGC Boys, katakatakang nanalo ng halos kalahating bilyong piso sa kasino. Ang swerte naman daw ata masyado o baka may nangyayari din daw na magic. Baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. Hindi lang sugal ang nakakalula, pati mga proyekto mistulang gawa-gawa. Gaya nitong flood control project sa Barangay Perez sa Bulacan. 92 million pesos ang pondo, na-award noong December 17, 2024. Tapos pagdating ng December 20, abay 46% complete na raw agad-agad. May pambihirang talento at unusual speed pala ang mga taga-Sims Construction. O baka alam mo yung laundry na yan, ang ginagawa kasi diyan, 'di ba, magkukuha ka ng chips, 'di ba? Bibigay mo ilang milyon chips. Tapos ilalaro mo lang ilan. Naibigay mo na yung pera mo, 'di ba? Tapos ilalaro mo lang yung ilan. Tapos kung nanalo ka na ng konti, pupunta ka na ngayon, i-claim mo na. Tapos hihingi ka ng parang certificate doon o na ipanalo ko ito. 'Di ba? So ibig sabihin, yung pera kung meron ka man, kung saan manggaling yung perang pinalaro mo, wala na, nandun na, napalitan na ng chips. Ngayon, pag i-question ka, kasi may panalo ko. Hindi pwedeng, kasi tandaan ninyo, 'di ba, sa mga bangko, pag magde-deposit ka ng certain amount, tatanungin saan galing 'yan kasi nga pwede maging money laundering 'yon. Sabihin, yung perang galing sa illegal ay pwede mong i-deposit tapos i-withdraw mo in the future, mali yun, di ba? So ito, parang sinasabi, milyon-milyon, pag ilalaro nila kunwari, tapos sasabihin nila, panalo nila itong bilyon-bilyon na ito, yun, pwedeng sabi nga ni Lacson, maaaring money laundering yun, di ba? So, ito pa, mabilis ang complete, 3 araw lang, 46%, tapos na. Abay, pambihira, Parang si Plus to, kilala niyo si Plus? May magic, Christmas magic, dahil magpapasko na. 3 buwan makalipas, naningil ulit ang kontratista dahil 89% complete na raw ang proyekto. Kahit nasa litrato, parang wala namang galaw ang proyekto. No-brainer, ika nga.
maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa dalawang progress billings ng SIMS. Ang isa pang pasabog ang Global Kit Builders na nakakuha daw ng mahigit 2. Antindi na, no? After naging 86% na daw natapos pero pareho lang naman ang itsura. Parang gago, no? Ayun, no? Di ba? Hindi, lang, naging blur lang ng konti ito. Parang nilinis lang. Ayop din. Hindi man lang tinanggal yung tao, BAI naman. Ay, nako! Ng SIMS. Ang isa pang pasabog ang Global Kit Builders na Alam mo, importante rin ito, no? Para mapiga kung sino ang protector nilang politiko. Sino ang binibigyan nila? Kasi paano sila naaawarda ng ganong kalaking pera? Di ba? Paano sila nakaawarda ng ganitong kalaking project na yung halaga bilyon-bilyon at nakakalusot sila? Sino ang protector nila? Kasi I don't think it's just DPWH. Sigurado ko mas mataas pa. Hindi kaya si Bonjing? Tanong ko lang. nakakuha daw ng mahigit 2.2 billion pesos na flood control project sa Bulacan. Pagmamay-ari yan ng pamilya ni Candaba Mayor Rene Maglangke. At pagmamay-ari rin daw nila ang MBB Global Properties, kung saan opisyal ang mga anak ng government officials, kabilang na ni dating Secretary Bunoan. Anak ni Candaba Mayor Rene Maglangke ang presidente. Anak ni retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang corporate secretary. At anak ni Bunoan ang treasurer. Ay, grabe. Naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bunoan, isolated. Hold departure order na kaagad dyan. Hingan nyo na kaagad sa DOJ. Naku po, maniwala kayo sa akin. Lang daw. Ayaw na siguro ni Bunoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crit. Wala pang pahayag sina Bunoan at Maglangke. Alam mo, DOJ ikaw ang bilis-bilis mo pagkakalaban ng i-hold departure order nyo at saka yung ang tawag dito, yung fini-freeze yung accounts. Ang bilis-bilis nyo. 'Di ba? Pero pagka yung mga ganyan, nako, katagal. Nanawagan naman si Lacson na sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot, kontratista, DPWH officials o mambabatas man. Yun kahit daw mambabatas sabi ni Lacson yan Kaya mo kayang sampahan ng kaso yon? Yung binanggit ni Diskaya? Nako. Ewan ko lang yun yung pakiusapan lang kayo na huwag nyo nandalin dyan sa Senado. Wala kayo Ay nako. Bayan! Where na you? Here na me. Are we ready or are we not? Kailangan na natin nung magsalita, tayong taong bayan ay magsalita na po. Again, in a peaceful and legal way. We have to come together and protest against these corrupt officials peacefully and legally. Yung naaayon po sa ating konstitusyon na magsama-sama in a peaceful way para i-address na ito. Sana pagka nagkaroon ng gathering, kayo po ay sumama. Isulat nyo nga dyan sa baba kung kayo ay sasama. Ipagpapaliban nyo ba sandaling inyong trabaho para sumama? Isulat nyo nga dyan sa baba. Huwag lang tayo po panay social media. Mahirapan po tayong panay social media lang. Kailangan po ay tayo ay manindigan na at magsalita na. Again peaceful and legal way according to our Constitution. Yun ang akin dito. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatag.
takot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng